bagay na pinaniniwalaan ng maraming kababaihan ang makakita ng sarili nila rito. Ito ay ang pagpanggap na nakarating nga sa rurok sa tuwing may pagtatalik, hindi dahil kulang sa karanasan ng kapareha, kundi hindi dahil mahina siya sa pisikal, at hindi rin dahil may problema ang mismong katawan ng babae. Ang tunay na dahilan ay mas malalim pa rito. At iyon ay ang pagkakaiba ng antas ng pagnanasa sa pagitan ng lalaki at ng babae. At sa aspetong physiological nga at psikologikal, magkaiba talaga ang lalaki at babae dahil ang mga lalaki maaaring makaramdam ng pagnanais ng napakabilis at minsan nga sapat na ang isang larawan ng isang panandali ang isip o kahit wala namang tiyak na dahilan. Samantala, ang pagnanasa ng babae ay naapektuhan ng maraming salit tulad nga ng emosyon sa buong araw, siklo ng hormones, antas, ang stress at presyon po sa trabaho, sa pamilya, at pati na rin po sa may mga anak. May mga panahong ang asawa ay puno ng enerhiya at sabik sa paglalapit, habang ang babae naman ay nakakaramdam ng kawalan, pagod, hindi handa. At sa ganito pong sitwasyon, maraming kababaihan ang pipiliing tumanggi, umiwas o talikuran ang paglalapit ng asawa, at sa totoo lang, wala po itong mali. May karapatan ng babae na pakinggan ang sariling katawan at emosyon, ngunit ang mga babaeng mas nakakaunawa sa siklohiya ng lalaki ay alam din naman na paulit-ulit na pagtanggi ay hindi lamang isang simpleng kilos, kundi maritong mag-iwan ng tahimik na sugat sa loob ng lalaki. Ang mga lalaki, kahit bihira nilang ipakiyag, ay napakasensitibo nga nila sa pakiramdam ng pagtanggi sa usaping sexual. Kapag mataas ang pagnanasa ngunit hindi ito nasuklian, unti-unti silang nakakaramdam ng pagkabigat, pagkainis, hindi makatulog, at dahan-dahan nga nabubuo ang pakiramdam na hindi na sila kahit-akit po, wala na silang dating sa paningin ng asawa. At kung babaliktarin natin ang sitwasyon, kung sakaling dumating din ang araw na ang babae naman ang sabik at kusang lumapit, posible rin pong tumugon ng lalaki ng malamig gaya ng naranasan niya noon. Dahil po dito, ang pagpasok ng babae sa pagtatalik hindi po isang bagay na ginawa dahil nga sa pamimilit o pagtitiis, kundi isang mulat na pagpili. Kahit sa simula ay hindi pa ganap ang handang emosyon, pinipili pa rin ang samahan ng asawa ng buong buo. Hindi niya binabanggit ang kakulangan ng sigla sa umpisa dahil nga naniniwala siya na kapag pumayag na siya, ang pahintulot na yon ay dapat ibigay ng may respeto. Binibigay niya sa asawa ang matingin, kilos at tugon na sapat upang maramdaman ng lalaki na siya ay nananais, kinikilala at nananatiling isang lalaking may kakayahan. Sa sandaling yakapin ng asawa ang babae na may kasiyahan at pagmamalaki sa sarili, bila rin nagpatato ng babae isang malalim na bagay. Minsan ang pagpanggap ay hindi naman masama. Hindi ito panlilinlang, kundi isang maingat at mapagmalasakit na paraan ng pagproprotekta sa damdamin ng taong mahal mo. Sapagkat para sa mga lalaki, ang pakiramdam ng kasiyahan at pagkilala ng isang nagpapalalim ng pangmatagalang samahan. Ang isang babaeng may sensibilidad ay hindi lamang iniintindi ang sariling emosyon, kundi binibigyan pansin din ang kalusugan at sigla ng lalaking nasa kanyang tabi. Kapag ang lalaki ay madalas pagod, tensyonado, bumababa din ang kanyang performance. Ang kusang pagtulong upang mapabuti ito sa isang ligtas na paraan ay napakahalaga. Isa sa mga solusyong pinipili ng marami sa kasalukuyan ay ang Adenofil 100. Adenofil 100, ito pang produktong pangkalalakihan na nangunguna sa Asia sa loob po ng mahigit na 20 years at tumutulong nga sa daan-daang milyong-milyong kalalakihan upang magkaroon ng kasiyasiya at buo ang kanilang buhay sexual. Ito po ay official na ini-import pa mula sa India. May 100% natural na sangkap mula po sa mga halamang gamot, ligtas at banayan at ganap na walang side effects. Ito po ay sertipikado ng FDA ng United States at ng Pilipinas at ginawaran nga ng parangal bilang Product of the Year sa prestiyosong Global Health Asia Pacific. Kaya kung may mga kalalakihan na nais ang mas detalyadong payo tungkol sa kanilang particular na kalagayan, maaari po kayong magpadala ng mensahe upang makatanggap ng pribado at libreng suporta.